Habang lumilipad sa hangin si Little Black at ang kanyang alpaca, tuluyan ang natauhan ng kanyang mga kaibigan mula sa pagkabigla at nagmamadaling kumilos upang hanapin siya. Nahulog ang dalawa sa isang madilim na hukay na nakatago sa kagubatan, na bumagsak at dumaan sa mga makakapal na baging habang sila ay pababa. Sumabot ang kanyang alpaca sa mga baging sa itaas, ngunit patuloy na nahulog si Little Black hanggang sa bumagsak siya sa matigas at lupang sahig. Pagbangon niya, nakaramdam ng ginhawa si Little Black dahil ang mga baging ang nagpabagal ng kanyang pagkahulog. Gayunpaman, inireklamo niya ang kanyang kamalasan at pinagdudahan kung talagang gumana ba ang kanyang mga mahiwagang merienda. Biglang may isang maliwanag na ilaw na kumuha ng kanyang atensyon. Lumingon siya at nakita ang isang umiilaw na lilang kaban ng kayamanan na may emblem ng bituin. Sa labis na tuwa, napagtanto ni Little Black na ang kaban ay perpektong tumutugma sa kanilang mapa. Sumigaw siya sa pananibik, at inihayag na nakatiyak siyang nahanap na niya ang maalamat na kayamanan. Habang nagdiriwang, tumakbo siya upang buksan ang kaban, at hindi na pinansin ang kanyang alpaca na nagpupumiglas sa mga baging sa itaas. Sakto nang maabot niya ang kaban, ang pagpupumiglas ng alpaca sa itaas ay naging sanhi ng pagkaputol ng kwintas nitong biskwit. Umulan ang mga biskwit na tumalbog kay Little Black at kumalat sa ibabaw ng kaban. Nang tumama ang mga merienda sa kaban, kuminang ang emblem nitong bituin, bumukas ang mga mata sa kahoy nito, at nagsimula itong umungol. Biglang bumuka ang kaban, at inilantad ang matatalim na ngipin at isang dambuhalang dila. Kinilala ng isang system alert ang nilalang bilang isang level 20 emerald grade na boss, ang Greedy Devourer. Habang sumisigaw sa matinding takot, umatras si Little Black, at napagtanto niyang ang inaakalang maalamat na kayamanan ay isa palang nakamamatay na halimaw. Habang nakaparalisa sa lupa, napagtanto niya na kung hindi napaandar ng mga merienda ang halimaw ng maaga, tiyak na nakain na siya nito sa oras na sinubukan niya itong buksan. Habang pinapanood ang halimaw na masayang kinakain ng mga biskwit, nakaramdam ng ginhawa si Little Black. Nahinuha niya na hindi nagsinungaling ang mga ngalakal, at inisip niyang ang mga merienda ay talagang nagdala ng swerte na nagligtas sa kanyang buhay. Gayunpaman, mabilis na naglaho ang kanyang ginhawa nang mapagtanto niyang wala siyang anumang pag-asa laban sa boss kung siya lamang mag-isa. Nang hindi na nag-aaksaya ng oras, mabilis siyang nagpasya na ipatawag si Shadow upang humingi ng saklolo. Nagsimula ang mga pangyayari sa isang pampang ng ilog sa pagtatapos ng isang matinding labanan, kung saan ang mandirigmang kilala bilang Shadow ay nagpakawala ng isang mapangwasak na asol na hiwa upang talunin ang isang boss na halimaw. Mula sa isang bangin sa itaas, ipinagdiwang nina Sister Hai at ng opisyal na si A Wisp of Smoke ang kapangyarihan ni Shadow habang siya ay nakatayong matagumpay sa tabi ng kumikinang na mga nakuhang pabuya. Inutusan ni Shadow ang kanyang mga kasama na tipunin ang mga gamit upang makapangaso sila kaagad ng kanilang susunod na target, na nagudyok sa mga kababaihan na mamangha sa mga nakuhang kayamanan. Ilang sandali pa, ipinakita ng isang in-game na orasan na 8:00 na sa tunay na mundo. Dahil sa pagod mula sa labanan, ipinahayag ng babaeng opisyal at ni Sister Hai ang kanilang pagtutol, na idinidiin na oras na para mag-out sa trabaho at mahigpit na tumanggi na mag-overtime. Bilang paninindigan sa kanilang nakaka-relax na estilo ng paglalaro, masayang nagpaalam ang dalawang babae kay Shadow hanggang 9:00 ng susunod na umaga, saka nag-log off at iniwan siyang mag-isa. Ang pag-iisa ni Shadow ay biglaang naantala ng isang apurahang mensahe mula kay Little Black. Iniulat niya na nakatuklas siya ng isang maalamat na kayamanan, na sa kasamaang palad ay napag-alamang isang malakas na mimic na halimaw. Sa pag-aming wala siyang kakayahang talunin ito, nagmakaawa siya para sa kanyang agarang pagliligtas. Bilang tugon, hiningi ni Shadow ang kanyang mga coordinate at lumipad patungo sa kanya sakay ng kanyang skeletal dragon na si Osiris. Sa kailaliman ng madilim na kagubatan, isang labis na kinakabahang Little Black ang nakaupo habang kumakain ng biskwit, na maingat na minamasdan ang kumikinang nalilang mimic, na kilala bilang isang gahaman na Devourer chest boss. Dumating si Shadow sa pamamagitan ng pagbaba na may dalang malakas na hampas, na tuluyang humiwas sa halimaw gamit ang kanyang pulang talem. Agad na kinumpirma ng sistema ang pagkatalo nito, na nagbigay sa kanya ng napakalaking experience points at naipagpapalit na lifespan, na matagumpay na nagpataas ng kanyang level sa 25. Habang lumulutang ang mga loot orb sa paligid ng dalawa, pinuri ni Little Black si Shadow dahil sa paghahanap sa kanya at pagtalo sa boss sa isang tira lamang. Tuluyang binaliwala ni Shadow ang kanyang mga papuri at sa halip ay tinanong kung paano niya nagawang mahanap ang mimic nang hindi nabibiktima ng patibong nito.
Ipinaliwanag ni Little Black na hindi sinasadyang nahulog siya sa hukay at muntik na niyang mahawakan ng mismong kahon, ngunit isang biskwit na nabitawan niya ang naunang tumama rito, na siyang gumising sa halimaw. Nang magtanong si Shadow tungkol sa biskwit, idinagdag niyang binili niya ang merienda mula sa isang misteryosong mangangalakal, at iginiit na may kakayahan itong gawing swerte ang kanyang malas. Habang hawak ang merienda, nanatiling lubos na nagdududa si Shadow. Sa kabila ng pagkakaroon ng malawak na kaalaman mula sa kanyang nakaraang buhay, napansin niya sa kanyang sarili na hindi pa siya nakarinig ng ganoong gamit na nakapagpapabago ng swerte. Samantala, sabik siyang pinagmasdan ni Little Black, palihim na umaasang aalisin niya ang kanyang maskara upang kainin ang biskwit para makita na niya sa wakas ang mukha nito. Dahil lubos na inaasahan ang kanyang kuryosidad, ginamit ni Shadow ang kanyang stealth skill upang maglaho sa loob ng madilim na asul na apoy, na nag-iwan sa isang lubhang naguguluhang Little Black. Muli siyang lumitaw makalipas ang isang sandali nang mahigpit pa ring nakasuot ang kanyang maskara, na nagpapahiwatig sa pamamagitan ng pisikal na kilos at isang maikling pahayag na masarap ang merienda. Pabirong nagtampo si Little Black, at inakusahan siyang masyadong mahiyain. Sa pagbaling ng kanyang atensyon sa totoong asul na kahon, ipinaliwanag ni Shadow ang tunay na panganib ng mimic sa kanyang kasama. Idinetalye niya na ang isang manlalaro na nahuli ay permanenteng makukulong sa loob ng tiyan ng nilalang at hindi na makakapag-log out, na may dalang matinding panganib na mamatay sa gutom sa totoong mundo. Dagdag pa niya, ang ligtas na pagtalo sa mimic ang tanging paraan upang mailantad ang totoong kayamanan. Nang buksan ang kahon, nakakuha si Shadow ng mga evolution point at iba't ibang kagamitan. Sa mga lumabas na pabuya, nakatuklas siya ng dalawang napakahalagang gamit, ang mapa at ang susi sa lungsod ng Unjust Death. Labis na namangha si Shadow, na kinikilala ang susi bilang isang napakabihirang artifact. Dahil sa gulat sa kalidad ng mga nakuha, tahimik niyang tinanong sa kanyang sarili kung ang biskwit ni Little Black ay tunay na nagpataas ng kanyang swerte. Pagkatapos ay napag-isipan niya ang lungsod ng Unjust Death, na inaalalang ito ay isang ipinagbabawal na lugar para sa mga buhay na iisang tao pa lamang ang nakapasok. Bagamat isang misteryo ang mga detalye, naalala ni Shadow na ang lungsod ay nagtataglay ng mga kayamanang makakapagpabago sa mundo. Ang nakaligtas mula rito ay lumabas na may hindi maisip na kapangyarihan, na nagdulot ng isang madugong labanan at mabilis na nanguna sa mga leaderboard sa loob lamang ng isang buwan. Gayunpaman, naalala niyang ang manlalarong iyon ay nasa level 50 na. Sa pagkaunawa na ang kanyang level 25 ay masyadong mababa upang makaligtas, ipinagpaliban niya ang paglalakbay. Kinuha niya ang mapa at susi, at inutusan si Little Black na paghatian ang natitirang mga pabuya. Ipinatawag niya si Osiris at lumipad sila palabas ng kagubatan. Habang naghihintay ang maalamat na dungeon, nagpasya siyang ang kanyang prioridad ay tapusin ang kanyang level 25 class trial upang mas ulit ang kanyang lakas. Kalaunan, naglakbay si Shadow patungo sa isang malaking katedral sa ikalawang antas sa ilalim ng lupa ng tagwa ng Evil Spirit Academy. Sa loob, nilapitan niya ang kumikinang na espiritong si Asa, at nag-abot ng isang gintong kampanilya upang simulan ang kanyang level 25 trial. Seryosong nagtanong si Asa kung handa na siya, na naging dahilan upang lumitaw ang isang system interface para sa hamon ng hukom. Nang walang pag-aalinlangan, matatag na kinumpirma ni Shadow na siya ay handa na. Isang nakasisilaw na gintong magic circle ang bumalot sa kanila nang ma-activate ang spell para sa pagsisimula ng pagsubok. Nailipat sila sa isang kakaiba at mabituing dimensyon. Pagdating sa isang plataporma na nakaharap sa isang higanting labyrinth na nakalutang sa kalawakan, tinanggap ng sistema si Shadow sa kanyang eksklusibong lugar ng pagsubok. Habang tahimik niyang pinagmamasdan ang naglalakihang istruktura, biglang tinamaan ng mga haligi ng asol na liwanag ang labyrinth. Inihayag ng sistema na ang ibang mga manlalaro ay ipinapasok na, kabilang ang kanyang kakilala na si A Wisp of Smoke. Marami pang pamilyar na pangalan ang lumitaw sa mga abiso habang ipinapasok ang mga manlalarong tulad ni Wang Meng at ang laging minamalas na si Awang. Sa ibaba, sa loob ng maze, lumitaw ang malas na si Awang at ang iba pang mga manlalaro, na nagmamasid sa paligid ng may pagkalito. Ang kapatid ni Shadow na si Xiao Yu ay na-teleport din sa loob ng maze, na bumagsak sa asol na liwanag ng transfer spell. Dahil sa pagkalito at pagpapawis, inisip niya kung saan siya dinala, dahil galing lang siya sa tagwa ng kanyang paksyon. Nakita niya ang kanyang kaibigan at tinawag ito, ngunit nabahala siya ng blangkong tumitig sa unahan ng babae, na hindi siya pinapansin na parang isang walang buhay na multo. Sa itaas, inihayag ng sistema ang mga patakaran para sa patas na pagsubok ng paghatol.
Sa 100 target sa loob ng maze, isa lamang ang nagkasala. Kailangang hanapin at patayin ni Shadow ang taong ito. Ang pagpatay sa isang inosenteng target ay magdudulot ng agarang pagkabigo. Nagtanong si Shadow kung paano malalaman kung sino ang nagkasala. Palaisipang inutusan siya ni Asa na gamitin ang kanyang mga mata upang makita ang katotohanan. Nagliwanag ang mata ni Shadow ng gintong kulay habang may pagtitiwalang ipinahayag na hindi makapagtatago ang nagkasala mula sa kanyang paningin, bago pormal na pinasimulan ni Asa ang pagsubok. Biglang naglaho ang batong plataporma sa ilalim ni Shadow, na naging dahilan upang mahulog siya sa mabituing kalawakan patungo sa labyrinth. Habang siya ay bumababa, ibinalik ng sistema ang kanyang mga istatistika at nagsimula ng 30 minutong countdown. Sa pagkakaalam na ang parusa sa pagkabigo ay dulot ng pagpatay sa maling tao o pagkaubos ng oras, ngumisi si Shadow at naghandang tugisin ang nagkasala. Inihayag ng sistema ang pagsisimula ng rightful judgment, na nagdedeklarang pumasok na ang hukom sa lugar at naghahanap na sa nagkasala. Natingala sa gulat sina Captain Eno, Wong Meng, at Jiang Yaoying habang umaalingaw-ngaw ang anunsyo. Idinetalye nito ang mga layunin ng pagsubok, na nagpapaliwanag na ang pagkaligtas sa loob ng 30 minuto ay magbibigay ng masaganang pabuya habang ang pagpatay sa hukom ay magagantimpalaan ng isang pabuya na kasing antas ng Diyos. Sa ibang bahagi ng maze, nang inig sa takot si Xiaoyu habang nakasandal sa isang pader. Sa kanyang matinding kaba, inisip niya kung bakit siya biglaang na-teleport sa nakakalitong maze na ito at napilitang maging biktima sa isang nakamamatay na pangangaso. Habang naglalakad sa tabi ng isang mataas na asul na pader, naitanong niya sa kanyang sarili kung sino ang misteryosong hukom na ito. Sa kanyang pagsilip sa isang sulok, napag-isipan niya ang pabuyang kasing antas ng Diyos, at umasa na maaari nitong mapagaling ang kanyang mga binti. Dahil sa motibasyon, nagpasya siyang gawin ang kanyang makakaya upang makaligtas. Ang kanyang maikling determinasyon ay nauwi sa matinding takot nang makita niya si Shadow na mahinahong naglalakad sa pasilyo at nagpapalabas ng madilim na aura. Sinuri ng nagliliwanag na mga mata ni Shadow ang kanyang paligid at nakatuon lamang sa kanyang pangangaso. Nang mapagtanto na ang nakakatakot na hukom ay si Shadow, sumigaw si Xiaoyu sa gulat at nakumbinsing mamamatay siya kapag nahanap siya nito. Kaya naman siya ay lumingon at tumakbo at gumulong-gulong upang humanap ng mapagtatagwan. Samantala, nilapitan ni Shadow ang isang babaeng kalahok na may lumulutang na asul na salitang nagsasaad ng IMA Women sa ibabaw ng kanyang ulo. Inisip niya kung ano ang ibig sabihin ng mga tatak na ito. Biglang napansin ni Shadow ang isa pang babae na tumatakbo at naguluhang napagtanto na hindi lahat ay may lumulutang na salita. Sa pagsamantala sa kanyang pagkagambala, isang babaeng asasin na may Olandes na buhok ang lumitaw sa kanyang likuran mula sa pagiging hindi makita, at naghanda ng isang patalim. Nagpakawala ang asasin ng isang nagliliwanag na berdeng hiwa habang isinisigaw na dapat na siyang mamatay. Gayunpaman, gumamit si Shadow ng isang kasanayan sa pag-iwas upang malabuhan ang kanyang katawan, kaya tuluyang sumala ang pag-atake. Nabigla ang asasin nang dumaan lamang ang kanyang sandata sa katawan ni Shadow nang walang anumang pinsala. Naguguluhan kung bakit nabigo ang kanyang sorpresang pag-atake, nanlilisik ang mga mata ni Shadow habang tinitingnan ang kaguluhan ng biglaang pananambang. Lumapag ang asasin matapos ang kanyang nabigong pag-atake, habang isinusumpa ang kasanayan ni Shadow sa pag-iwas. Napansin ni Shadow ang asul na teksto na lumulutang sa ibabaw ng asasin na nagdedeklara ng kasarian nito bilang isang babae at ng edad nito na 19 na taong gulang. Nang mapagtanto na inilalarawan ng mga salitang ito ang kanyang mga katangian, malamig niyang inobserbahan siya at ang mga magkakamukhang figures sa kanyang paligid. Namukha niya ang asasin mula sa kanyang nakaraang buhay bilang panatikong tagasunod ni Song Fei, at napagtantong walang loika ang presensya nito dahil dapat ay patay na ito. Bigla na lamang, isang malaking galit na grupo ng mga pamilyar na mukha ang sumugod sa pasilyo patungo kay Shadow, na isinisigaw ang pagnanais sa kanyang kamatayan. Pinamunuan ang pag-atake ni Song Fei, na sumampang papatayin si Shadow. Nagpakawala ang kanyang mga tagasunod ng isang mahikang pag-atake, na lumikha ng isang malaking maapoy na pagsabog na tuluyang bumalot sa buong pasilyo. Nang lumabas ng walang galos mula sa usok, napagtanto ni Shadow ang kasagutan sa palaisipan, na nagsasabing walang sinuman sa mga umaataking ito ang totoo. Napagtanto niya na ang mga ito ay mga ilusyon lamang na nilikha ng mahika ng pagsubok. Naunawaan niya na ang mga nagliliwanag na salita, tulad ng babae, 19 na taong gulang, walang isip na tagahanga, at tangang palamunin, ay mga nakakalat na pahiwatig na nagtuturo sa tunay na pagkakakilanlan ng nagkasala na kailangan niyang pitasin.
Sa pag-uugnay ng mga pahiwatig, dumating si Shadow sa isang nakakapanindig balahibong realisasyon na iisang tao lamang ang tumutugma sa bawat paglalarawan, at iyon ay ang kanyang kapatid na si Xiaoyu. Sa ibang bahagi ng maze, ang totoong Xiaoyu ay gumagapang sa lupa, nahihirapang mabuhay. Dahil sa inis sa napakalaking maze at pagpapasya na ang paghahanap sa mga tumatakas na multo ng isa-isa ay masyadong nakakabagot, pumili si Shadow ng isang mapanirang pamamaraan. Nagsimulang sumabog ang maitim na lilang apoy mula sa kanyang katawan nang pakawalan niya ang kanyang pinakamalakas na kasanayan, ang Endless Nightmare. Sumabog palabas ang maitim na lilang apoy, na mabilis na bumaha sa mga daanan ng maze. Ang mga ilusyon, kabilang ang Peking Song Fei, ay agad na nahuli sa mahikang pagsabog, na nagbago ang mga anyo habang binubura sila ng Endless Nightmare. Upang pabilisin ang kanyang paghahanap, nagpatawag si Shadow ng ilang mga clone na Shadow. Inutusan niya ang kanyang mga madilim na kopya na maghiwa-hiwalay at hanapin ang kanyang target sa lugar. Ang mga mabilis na clone ay dumaan sa maze na parang kidlat, na madaling pinabagsak ang anumang natitirang multo sa kanilang daraanan, at naging epektibo ang walang awang taktika na ito. Sa wakas ay nasundan ni Shadow ang kanyang target, at natagpuan si Xiaoyu sa lupa, na napapaligiran ng kanyang lilang mahika. Nakalutang sa itaas ng kanyang ulo ang nagliliwanag na asul na titulo ng nagkasala. Malamig na tumitig si Shadow sa kanyang kapatid, na nagpapatibay ng kanyang determinasyon na kumpletuhin ang layunin ng pagsubok. Nang walang pag-aalinlangan, nagbato siya ng isang poison dart. Agad na inihayag ng sistema na ang nagkasala ay napatay na, at binati si Shadow dahil sa pagkumpleto sa maze. Habang matagumpay na nakatayo si Shadow sa ilalim ng isang sinag ng liwanag, ipinaalam sa kanya ng sistema na ang isang palatandaan ng pagsubaybay, na tinawag na Mark of the Free Life of Shadow, ay inilagay kay Xiaoyu sa kanyang pagkamatay, at napatingin siya sa ibaba ng may gulat sa kung ano ang naiwan nito. Ipinakita ng sistema ang mga coordinate ng muling pagkabuhay ni Xiaoyu, na nagkukumpirma na siya ay mabubuhay muli sa totoong mundo sa lungsod ng Jianggai. Nang makita ang mga nahulog na lifespan orb sa lupa, napagtanto ni Shadow ang katotohanan na pisikal na nahila si Xiaoyu sa loob ng pagsubok. Hindi tulad ng mga ilusyon, inisip niya kung bakit siya lamang ang natatanging totoong tao doon. Kalaunan ay naglaho ang madilim na maze, at lumitaw ang nagliliwanag na espiritu ni Satis. Binati niya si Shadow, at tinawag siyang tagapagmana dahil sa walang kamali-mali nitong pagpasa sa pagsubok. Sinabihan niya itong kunin ang kanyang pabuya mula sa isang primordial grade na kahon, bago lumitaw ang isang higanteng puting kahon sa itaas ng mga guho ng maze. Bumukas ang kahon at naglabas ng matinding ilaw na puno ng mga kumikinang na bituin, habang namamanghang pinagmasdan ni Shadow ang pagbaba ng banal na pabuya mula sa kalangitan. Inihayag ng sistema ang kanyang premyo bilang Judgment Blade, isang napakabihirang primordial grade na sandata. Napansin niyang ang puti at gintong espada ay nagtataglay ng napakalalaking base stat at mga modifier. Sa pagkuha ng nagliliwanag na espada, sinuri ni Shadow ang mga natatanging kasanayan nito. Nalaman niyang gumagamit ang talam ng Divine Nature Points at mayroon itong sariling maliit na dimensyon na tinatawag na Land of Judgment. Ayon sa paglalarawan, ang gumagamit nito ay maaaring mag-teleport ng mga napatay na target sa dimensyong iyon upang hatulan, at ang matagumpay na paghatol sa isang nagkasala ay permanenteng nagpapataas sa mga stat at limitasyon ng sandata. Labis na namangha si Shadow sa walang hanggang potensyal sa paglakas ng sandata. Naalala ni Shadow na sa kanyang nakaraang buhay ay naabot niya ang nangungunang 100 manlalaro sa buong mundo gamit lamang ang isang mythic grade na sandata na nagbibigay ng imunidad sa pinsala. Napagtanto niya na walang binatbat ang kanyang lumang kagamitan kumpara sa bagong primordial na talam na ito. Napagtanto din niya na ang paghatol sa mga nagkasala ay magbibigay daan sa kanya na i-upgrade ang sandata ng walang katapusan, na sa madaling salita ay gagawing karugtong ng pagsubok ang totoong mundo. Kinumpirma ito ni Asa, na nagpapaliwanag na dahil sa mahigpit na mga patakaran ng laro, ang pagsubok na ito ang tanging legal na paraan upang maibigay sa kanya ang talam na nagsisilbing isang tutorial. Nang makasiguro sa kanyang bagong kapangyarihan, iginiit ni Shadow na malaman kung bakit kinailangan ng pagsubok ang tunay na katawan ng kanyang kapatid sa halip na gumamit na lamang ng isang ligtas na ilusyon. Nagliwanag ang ikatlong mata ni Asa habang simpleng ipinahayag nito na ang kanyang kapatid na si Xiaoyu ay isang balimbing na walang kwenta. Pagkatapos ay nagpakita si Asa ng isang madilim na pangitain ng isang mas matanda at tiwaling Xiaoyu mula sa nakaraang timeline. Ipinaliwanag ng espiritu na sa nakaraang buhay ni Shadow, hinawakan ng kanyang kapatid ang Eye of Judgment upang nakawin ang kapangyarihan nito.
Idineklara niya na dahil sa krimeng ito, itinuring si Xiaoyu na isang pesting makasalanan na kailangang umarap sa nararapat na paghatol. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang exciting na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang kaban ng bayan ay kailangan bantayan, o ang kinabukasan natin ay pupulutin sa kangkungan.